Let's talk on the air. Mga abyan, Captain Rolando Dorado Durana ini Master Mariner, Maritime Training Manager and Founding Chairman ng Amsar EPC. Halin sang akong pag-inom sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nadula kita ng tanan ng akon mga nabatyagan nga sakit sa lawas ko mo. Nagpaskugid ang akon resistensya kag nag-ayo pa ang memorya ko. Sa bilog ko nga adlaw nga pagtudlo, wala gid ako bisan jutay lang nga nabatyagan nga kapoy sa lawas balahaw. Gani sa akon mga Kasimano at Kasimaryong Marino. Tilaw bala ko mo sining James 5-in-1 Coffee with Agaricus and Ginseng Extract. Nagapanamilot ka sa namit, bro. MPC, grupo ng mga marinong responsable. Sa mga nais makilahok o makibahagi sa mga voluntaryong gawain, maaring magpadala ng inyong resume sa email address amsar_mpc@yahoo.com. Ito'y bukas sa lahat ng mga land-based, sea-based, OFWs and family. Maging bahagi ng magandang pangarap ng bawat isa. Makibahagi sa magandang layunin ng bawat mamamayan. Walang makakapigil sa pag-unlad ng sinumang marunong magsumikap at yaong may takot at respeto sa Diyos, ang siyang tunay na may malinis na kalooban. AMSAR NPC, Anak Marino Search and Rescue Multi-Purpose Cooperative. Yan po ang AMSAR NPC. Pinoy Pride Hotline Balita. Ugaling magbasa ng Pinoy Pride Hotline Balita. Babasahing may pagmamalaki ng tunay na Pilipino. Karangalang Pinoy maipagmamalaki saan mang sulok ng daigdig. Pinoy Pride Hotline Balita. Kung ikaw may magandang karanasan, ipadala sa pinoypride_11@yahoo.com.ph at nang maging huwaran ng mga Pilipino may pride. Yan ang Pinoy Pride Hotline Balita. Dream and Stability Reference Book. Dream and Stability, written through actual long years experience by our Master Mariner, Captain Rolando Dorado Durana. It's available at all national bookstore and central books nationwide. Dream and Stability, good for maritime training schools nationwide. Don't forget, Dream and Stability, para sa mga marinong epektibo. Laging makinig tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga sa programang Juby Di Guzman presents Let's Talk on the Air. Maraming salamat po mga kaibigan. Ito po si Juby Di Guzman sa po natin programa Juby Di Guzman presents Let's Talk on the Air. Magandang araw po at live po tayo ngayon sa Kakampi Online, ang kapisan ng kamag-anak ng migranteng mga gawang Pilipino. At syempre, ayan, nandito ang ating co-host for today, si Tita Carmen Ignacio, Kakampi Online kapisana ng mga kamag-anak ng migranteng mga gawang Pilipino. Dahil po naganap po ang kanyang pag-usapan sa Rembrandt, dito po alam niyo naman si Tita Carmen, siya po ang chairman and host ng programa at narito po siya bilang ating kapanayanin sa kanyang regular Mondays media forum. Magandang umaga sa iyo at sa lahat ng sa inyong mga tagapakinig dito at sa labas ng bansa. Oo, dito sa aking pag-usapan sa Rembrandt, inilaunch po namin yung piso. 1 peso for our brother Muslim in Sabah who are now fighting for their right, I think. Thank you, Joby, sa yung ibinigay sa akin pagkakataon. Yan, si Tita Carmen, astig po yan. Alam niyo naman yan ang idol natin sa mga veteranong idol. Matagal na. Ganun din yan. Sige, ikaw kayo rami yung paliwanag. Magandang mga sa mga tagapakinig ng Kakampi. Siyempre pa yung nagsalita, yun po ang pinakamatagal na yan, kumakita niyo siya, may yung mga artista ngayon. Siya po magaling. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat kay Juby Di Guzman, of course. At ang issue ngayon is about Sabah. At ang naging mga panauhin ni Tita Carmen ay mga importanteng tao gaya ni Atty. Abbas, ni Atty. Lozano, para magbigay na kanilang panig tungkol sa Sabah at mapagkayarihan ito sa consensus na ang problema ay nasa kay Presidente Pinoy. Yun ang sabi nilang lahat. Ako lang po, sabi ko rin na si Pinoy yung kasalanan dito sapagkat
Di mo sabihin na, mga kaibigan, sabihin ni Pinoy na, itakulong mo na yan. Dapat yung presidente nito, alam mo kasi kung bakit maganda sa computer, kaya yung si Joshua, yun yan. Ay nako, ayan ang sariling pananaw po yan ni Kuya Rolly. But anyway, ay pamapati lang po natin. Hindi ko akalain na si Atty. Oliver Lozano ay senatorial candidate natin for our upcoming election. Atty. Medyo sisingit lang po. Kung live po tayo ngayon sa ating international program, ito po ang Kakampi Online, kapisanan ng mga kamag-anak ng migrante magagamang Pilipino. Live po tayo ngayon via internet, www.ustream.tv/channel/Kakampi Online. Bumati lang po kayo sa ating mga viewers. Magandang hapon po, maayong hapon sa inyong tanan. Ngayong baga malumi amin, maayos agad panapon. Assalamualaikum. Ako po'y bumabati sa inyo po. Sana po nasa magandang kalagayan kayo at malusog, masaya ang inyong pamilya. Maraming salamat yan po si Atty. Oliver Lozano. Alam na po natin na siya po ay isang batikang lawyer na kung saan ay napakaraming tagahanga, no? At narito rin pambati muna natin ang senatorial candidate Paul Salcone. Live po tayo sa Kakampi Online. Yeah, I'm very glad, Joby, that you've given me that chance to talk to you and to our listeners. We just came from a very informative forum of Carmen Ignacio, attended by Sultan Firdausi Abbas of Lanao, and elucidating the position of the Sultanate of Sulu, which we 100% have been advocating for since 2010, because that is one of the advocacy of the Democratic Party of the Philippines. Yeah, and we'd like to inform you that we have finally launched the PISO for Sabah, for the peaceful recovery of Sabah. And I congratulate Attorney Oliver Lozano for starting the move. Oliver, which was seconded by Rusty Salazar, no? Director Rusty Salazar. No. Yeah, very good. And wow, fine. That's nice. Yeah. And I am very grateful to Carmen for calling and hosting this show, no? And Juby, for you to be around, so Juby Guzman. And Lance Villain, of course, Lance Villain. So I hope and pray that this peaceful for the peaceful recovery of Sabah will succeed, and I believe every Filipino should support this, because this has always been belonging to the Sultanate of Sulu. So maraming salamat po, and I hope all Filipinos and our Muslim brothers will be supported by all Filipinos in the peaceful recovery of Sabah. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Senator Falcone. At syempre, narito rin si Director Nads Bilen. Live po tayo sa Kakampi Online. Maraming salamat, Joby. The most beautiful anchor woman in the Philippines. Yeah, matagal ko lang gusto na mag-guest din sa kanya, pero maganda itong pagkataon na binigay sa atin. And I would like to talk about that Sabah issue. I agree with our panelists that the number one enemy is the president of the House. Anyway, ipoposto maraming mga activities na gagawin para makuha natin ang Sabah. Well, I would like to touch also on my own profession, Bal. I agree with your advocacy, palagi kang nilalabas doon sa aking internet magazine na Towns and Cities. Sa pelikula ngayon, it is coming back. Yung The Glory, or isa ka pa magalala, ba't mayroon lang kising kayo? Anyway, I would like to just ang ating movie industry na noon ay bumabagsak, ay ngayon ay umakyat na tayo dahil sa
digital technology, mura na lang ang pagkawa ng pelikula. Very cheap. Oo. So, I would like to urge Filipinos to patronize our own Filipino movies para uunlad ulit. So, actually, I have a movie now na being shown around among colleges and universities. It's a fantasy, yung Pinoy Super Kid. Maganda. And now we are organizing another project and tungkol naman sa cost-oriented po kasi itong mga ginagawa namin tungkol naman sa waste management. So, Bal is a very strong supporter of this movie project. Kailangan i-unit natin siya. May kasabihan na i-unit new legislators. Pag naman mga normal na yun, unang-unang political dynasties yan eh. Kung narinig ninyo yung sabi ni Miriam Santiago sa kanyang salita, sabi niya, political dynasties are stationary bandits. Sabi niya, mafia daw sila. Gusto nila sa kanila na lang. So, let us bring in to the Congress new legislators. Kasi bagong era yun eh. Oo, di ba? So, going back to Joby, ang ganda-gandang talaga ito. Kung makita lang ninyo na first na si Joby, gagawin natin na artista ito. Pero dapat may mga conditions eh. Meron tayong mga lovely romantic scenes. Diba? Joby, hindi ka sumasagot ha. Dapat may mga maraming romantic scenes. Meron kami gagawin na pelikula. Tama. Kasi ang ganda-ganda mo naman. Hindi, ganda-ganda mo naman. You are the most beautiful woman ever sa mga anchor mo yan. Okay. Again, thank you so much, Joby. Thank you so much. Maraming salamat sa compliment, Direk Nars. At narito po isang batikang anchor din at ang advocacy po nito ay makabayan. Yan. Siya na magpapakilala sa kanya advocacy. Hello. Hello, ito po ang abanin yung lingkod si Carlos Noaraw sa pelikula Carlos Salazar. Pero ngayon ho, ay ang chairman, ako po ang pinuno ng Filipino Freedom Foundation. Ang ipinaglalaban po natin ngayon ay yung mga kalabisyon na kailangan alisin dito sa Pilipinas na katulad nung tayo po ay sinasamsaman ng lupa sa Scarborough at saka sa Spratly. Ngayon po, nagkaroon po ng sanga at puno. Ito po nangyari po sa Mindanao. Kung ano man po ang anong mga naiisip yan, ganun din po, tsak ko ho, na kayo po hindi maaaring kumaliwa sapagkat Pilipinas po. Tayo po ang marunong magmahal sa bayan at ang sinasabi ko po, ang gera po hindi pinapalalo lang ng armas. Wars are not won only by the arms that you carry. Even before the war is begun, you win the war if you are fighting for God and your nation. And I believe that these cases in Scarborough and this Spratleys will soon disappear because China will realize that they are in the wrong side of the fence. Ang tama po ang siyang makapangyarihan. At ang mali po ay kinakailangan nating supilin, alisin, sapagkat marami po ang mga bata na hindi pa pinapanganak, magdaduduso po kapag inukupahan nila tayo ng Red China. The present generation is not only the victims of this dastardly bullying act of Red China. Even those who are yet not born are already victimized by this grabbing of our rightful ownership. And I think that you will agree with me that it's time for us to make a stand. Make a little shouting, make a little your voice be heard, and talk to everybody and talk about this kind of evil act that should be at least out of this country. Salamat po. Carlos Salazar po. Salamat, Sir Carlos. Naku, yan po yung mga makasaysayang paliwanag po ng ating mga batikan na mga guests ngayong araw na ito. At mamaya po magbabalik po ako makalipas ang mga awitin ng ating kaibigang si Ed Pinoso ng UK, London. Take it away, stand po at magbabalik po ako. Bahay umaasenso, kailangan
Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkness night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, I believe, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life had been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief.
And once a page is read, all but life is dead. That is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, oh, she do me. Yes, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that had no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done me, oh, she done me good. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ang PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak ang makukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Alamin ang kumpletong case rates ng PhilHealth. Tumawag na sa 441-7442. Nangingiti na ako.
sa'yo, nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako, kasi ang kinabukasan ko'y nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Miss, nakakonfine ang anak ko dahil sa dengue. Magagamit ko ba ang PhilHealth ko? Opo, Manong. Basta active PhilHealth member kayo. At ang magandang balita, may bago... Okay na? Okay na lang, salamat po at muli po ito po si Julie de Guzman, nagbabalik po sa ating programa sa Kakampi Online, ang kapisanan ng mga kamag-anak imigrante mga Pilipino. At narito po sa aking tabi si Director Nards de Venel at kasama niya ang kanyang production manager na si Ma'am Alma, kung saan sila po ay merong upcoming movie at meron na rin po silang nagawang movie na maaari po ninyong antabayanan. Okay, Direct? Hello, meron kami hinahanda na gagawin pelikula, cost-oriented movie naman, tungkol naman sa mga waste management, waste segregation. Pero before that, meron kaming gagawin na suspense thriller. Ang title ay By Love Possessed. Actually, nagkakasting na kami ngayon. At saka si Jody na ay sa aming mga artista. So, maganda ito. We'll start shooting first week of April. Tama-tama ng summer. So, okay naman. Kasi ang pelikula ngayon ay bumabalik ang kanyang sigla dahil sa technology. Ngayon, digital na ang ginagamit. So, mas maliit na lang ang gastos sa paggawa ng pelikula. And that's why we are asking Filipinos, friends, and otherwise to patronize all our Filipino movies. Kasi pati piracy sa Filipino movies ay nawawala na rin. Kasi mahusay ang ating Optical Media Board Chairman na si Ronnie Riquez. So nakikita niya pati sa Quiapo, mga pirated movies dyan ay medyo nawawala na dahil sa cooperation na kukuha ni Ronnie Riquez sa mga tao. So ulit maraming salamat po. Ayan po ang batikang director, si Director Nards Pilet. Siya po ang husband na gwapo ni ng ating entertainment editor ng Manila Bulletin na si Cristina Belen. Yan, talagang si Tita Cristina at si Tito Nards talagang
parehong masipag, no? Kanya-kanya silang trabaho pero napakasipag, parehong nagsisikap. At ito po isang malaking karangalan na maging kaagapay po natin sila dito sa programa ngayong araw na to, araw ng Monday, of course, dito po sa Rembrandt Live po tayo ngayon. At nagpapasalamat po tayo sa ating technical partners na nandiyan po, si Chris, si JR, of course, nandiyan yung ating producer, si Nicodemos. Hello din kay Clarissa at kay Risa. At of course, nagpapasalamat po ako sa presensya ng ating mga friends, no? Lalong-lalo na si Senator Greg Odalica, ang presidente ng Liga ng Broadcasters sa Pilipinas, si Ronnie Lakay Gonzalo, na siya naman po first nominee ng AMS Party List number 6. Yan. At siyempre, nagpapasalamat din po tayo dito sa ating grupo na si Senatoriable Bal Falcone, Senatoriable Christian Sigueres, at of course, nandiyan din po ang OFW Family Party List number 4 naman, na ang first nominee po dyan ay si Ambassador Roy Sigueres, no? Yan po yung mga ilang detalye na mga nakakaagapay po natin. At gusto rin po natin batiin ang mga ka-Facebook chat natin, no? Na lagi po nakasubaybay sa ating mga ginagawang mga information campaign. At kanina nga po napag-usapan ng tungkol dyan sa Sabak Lane, no? Kung saan ay talaga mabigat na mga usapin po ang pinag-usapan. At hopefully, no? Ano man yung mangyari dyan sa Sabah, ay sana po magkaroon naman po ng katahilikan. Huwag po natin idaan sa init ng ating kalooban na siyempre. Sabatin lang muna natin si Mike Lakay-Lakay. Mike, bumati nga muna live tayo ngayon sa Kakampi Online. Ay, hello Kakampi. Kamusta niyan? Tita Petty Podemos, ang ating pinakamabait na may-ari ng ating istasyon Kakampi news.blogspot.com. Okay, mabuhay po kayo dyan, Tita Pe. Tuloy niyo lang po ang pagtulong sa ating mga kababayan, lalo sa other side of the world, sa ating mga ka-OFW. Ayan. Other side of the world, nagtatanong si Ate Joby. Ibig sabihin sa labas ng ating bansa. Ngayon po nagkakagulo sa Sabah, patuloy po yung pagtugis ng mga Malaysian police sa mga alam niyo po, sa mga, matansya lang nila, no? Or magkaroon lang sila ng masamang tingin sa'yo, ay babanatan ka na. Kaya nga, meron nagpapadala ngayong puwersa dyan. Nag-request na po, may grupo na pong nag-request sa UN Peacekeeping Force para po mapigilan yung ginagawang Hindi pala sa akin nakatapat yung picture. Jovi. Ayan. Ayun lang nga ba, ang huling updates natin mula kay Princess, ilan na yung mga pinatay nyo? Kailan kanina? Oo. Kailan lang kanina. Live po dito sa Rembrandt, dito sa forum po ni Ate Carmen. Ayan, yun po yung mga latest updates. Ayan. So Ate Joey, ano pang karagdagang iulat mo? Ako, bakit may kamay dito? Ang kamay ni nakuha. Okay. Well, mga kaibigan, maraming salamat po, no? At tayo po nagpapasalamat sa mga pagpapalang ginawa po sa atin. Na alam niyo, pagpapala po na tayo po ay hindi po nagaganap yung sinasabing kaguluhan dito sa ating bansa. At of course, nalulungkot po tayo kung mangyari yan, no? At sana po hindi maging tuloy-tuloy, Roger. Ito na. Si Roger Bulano, narito din pala. Papatay muna natin. Minabati ko po ang Kakampi Online. Ngayon pong araw na to. Lagi po tayo mag-iingat sa mga araw na ito, sa mga darating ng mga araw pa. Umaraw yung buwagyo. At kami po nandito sa Rembrandt Hotel, dito sa Quezon Avenue, at nagkaroon po ng isang forum tungkol po sa mga issue ng mga Sabah. At sana po nagkaroon ng maayos na pamamalakad ang bawat isa, ang gobyerno at maging ang ating mga
kapatid na Muslim. Sana po maayos ang issue na to at walang karahasan na mangyari. Ating pong pag-usapan na maayos ang lahat ng mga dapat pag-usapan at malayo tayo sa mga kapahamakan sa isa't isa. Magandang umaga po sa lahat. Nagsalita ka ba? Ayun. Maraming salamat po. Ayan. Talaga sila medyo mahihain itong ating mga kababayan. No? Anyway, alam niyo, isa lang naman po ang hangad natin, no, na magkaroon tayo ng katahimikan sa ating bansa. Tulungan niyo po ako magdasal at pagdasal na rin po natin mga nasawing Muslim brothers natin na kung saan ay nandiyan po sila ngayon sa Sabah. Sa kanilang sabaklin, no? At nalilito po tayo kasi umaabot sa ganitong paraan yung kanilang ipinaglalaban. Sana po maputol na ito. At of course, ang pinapaalala lang po natin na sana po ay patuloy tayo magkaisa, patuloy po tayong maghanap ng katarungan para po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At syempre, tayo po naman ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil patuloy po tayong binabantayan para sa kaligtasan po. At of course, ngayon naman po ay maghahandog tayo ng isang pang-awitin mula naman sa Alcobar, Saudi Arabia. Let's welcome Mr. Aris Villeja Navarro. Kayo na rin. Ayan, tingnan mo, may itsura ako dyan ng konti. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Into her for the head.
just one man, scorned and covered with scars, still strode with his last ounce of courage to reach the unreachable. Kuya, dapat alam mo to. May... There's a love in your eyes all the way. If I listen to your lies, would you say I'm a man without conviction? I'm a man who doesn't know how to sell a contradiction. You come and go, you come and go. Come, chameleon. You come and go, you come and go. Loving would be secret calls will like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Didn't hear your wicked words every day. And you used to be so sweet, I heard you say that my love was an addiction. When we think our love is strong, when you go, you're gone forever. You string along, you string along. Come, chameleon. You come and go.